Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon insyaAllah, tutuloy natin yung pagtalakay sa shirk bilang kauna-unahan sa mga nawakidul Islam. At dun sa mga nawakidul Islam, may kinalaman sa shirk ang marami doon, pero inihiwalay yung iba specifically kasi maaaring hindi nababatid ng tao na yun ay shirk din. Pero ang shirk sa pangkalahatan nga ay nakid o nakakasira talaga sa pagiging Muslim ng tao. So doon sa Tauhidul Muyassar, Tarikhus Shirk, ang kasaysayan ng shirk. At tauhidu huwal aslu fi bani Adam wa syirku tariun wa dakhilun. Ang tauhid daw, ito ang orihinal na paniniwala ng angkan ni Adan, ng mga anak ni Adan at ng mga tao. At ang shirk ay dumating lang dito at pumasok dito. Sa patunay dito, yung sinabi ni Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kana bayna Adam wa Nuh asyarata qurun kulluhum ala tauhid. Pero syempre, ito ay sinasabi ni Ibn Abbas marfuan, nanggaling pa rin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa pagitan daw ni Adan at ni Nuh alaihi salam ay 10 henerasyon. 10 henerasyon ng mga tao. At lahat sila ay nasa tauhid. At syempre, maaring ang 10 henerasyon na ito ng mga tao ay maaring mahaba yung panahon na ito. Kasi kung ngayon, halimbawa, ang pagitan ng bawat henerasyon, sabihin natin 20 years. So, dahil mahaba ang buhay ng mga tao sa panahon na yon, maaring mas mahaba pa kasi ngayon 20 years kada generation, di ba? Sa 10 henerasyon, 200 years. So, maaring mas mahaba pa yung panahon sa pagitan ni Nuh alihis salam at ni Adam alihis salam. Na ibig sabihin nito, lahat sila ay Muslim. Lahat sila ay mananampalataya. Kahit sino kaya? Yung maaaring pagdudahan natin ang kanyang pananampalataya sa mga anak ni Adan. Si Kabil, yung pumatay sa kanyang kapatid na si Habil. Muslim pa rin siya kasi kasama siya dito sa 10 henerasyon ng mga tao sa pagitan ni Adan at ni Nuh alihis salam na mananampalataya. So pumatay siya. Gayon din sa kalagayan ng mga terorista. Halimbawa, maaring Muslim pa rin sila, pero nga mananatili na dinidigma sila ng mga Muslim bilang pangangalaga sa mga makasidus syariah, sa pangangalaga ng Islam sa buhay ng mga tao. Okay? Kaya dinidigma ang mga terorista. Noong panahon ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dinigma nila yung mga hindi nagbabayad ng zakah. Yung mga hindi nagbabayad ng zakah na yun, ang iba sa kanila, nagsasala pa rin o nagsasyahada. Pero yung pagdigma sa kanila ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ay dulot ng hindi nila pagbabayad ng zakah. Kumbaga ito ay malaking paglabag sa mga pangunahing batas sa Islam. Pero may mga scholar nagsasabi na sino mang digmain o sino mang dinigma ng mga Khulafaur Rashidin
ng mga Muslim, sinumang Muslim na dinigma ng Khulafa'ur Rashidin dahil sa pagtalikod sa anumang arkanul Islam, ay maaring sila ay nasa kufur na rin. Pero nga, hindi sila dinigma ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu dahil sa kafir sila. Sila ay kinikilala pa ring Muslim. Pero nga, dinigma sila dahil sa hindi nila pagbabayad ng zakah. At ngayon nga, halimbawa, kung mayroong mga terorista, gigirahin sila ng mga Muslim, at yung mga terorista na yun ay napagtibay na Muslim pa rin, magsasala pa rin ng janaza para sa kanila. Kahit yung mga sundalong Muslim, magsasala ng janaza para sa kanila at ililibing sila sa sementeryo ng mga Muslim. Awal ma hadatha shirk fil ard, ang kauna-unahang paglitaw ng shirk sa lupa. Kana fi qaumi Nuh lamma galaw fi salihin. Ito nga'y nangyari sa nasyon ni Nuh alayhis salam nang nagmalabis sila sa kanilang mga ninuno na mabubuting tao o matutuwid. Wasawwaru suwarahum thumma ala amrahum ila ibadatihim dunallah min dunillah. Naginawan ng mga nasyon ni Nuh, mga kababayan ni Nuh, ng mga rebulto, yung kanilang mga ninuno na matutuwid, hanggang sa nakalimutan nila ang purpose ng mga rebulto na yun at ito ay kanilang sinamba. Na may kaugnayan dito yung ang hadith na unang lumitaw si Satanas sa kanila na nagpapayo na ipagtatayo niya ng rebulto yung mga matutuwid nilang ninuno para maalala nila ang mga ninuno nila na ito. Kaya pagtatayo niya ito ng rebulto daw doon sa plaza. Pagtapos doon sa plaza, mga ilang taon, bumalik si Satanas, ipagtatayo raw niya ng rebulto yung mga matutuwid na ninuno nila sa mga kalsada. Panghuli, nandun na yung mga rebulto sa kanilang mga bahay, hanggang sa nakalimutan na nila ng mga tao ano ang silbi o saysay ng mga rebulto na yon, at doon na sila nilinlang din ni Satanas na nagsabi na ang mga rebulto na yon ang kanilang Diyos. At doon na nagsimula ang pagsamba ng mga tao sa mga Diyos-Diyosan. Nagsimula nga ito sa rebulto. Kaya nga sa Islam, mayroong mahigpit na pagbabawal sa pagdi-display ng picture at paggawa ng rebulto. Ganun din, pagdi-display ng rebulto ng mga bagay na may buhay. Ito man ay sinasamba bilang Diyos o hindi sinasamba bilang Diyos. Halimbawa, rebulto lang ng kabayo o rebulto ng bayani, hindi ito pwedeng gagawin ng tao sa Islam o hindi ito pinahintulutan ng Islam. Na dahil doon sa shirk na nagsimula, فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ نُوحًا عَلَيْهِ السَّلَامِ يَدْعُوهُمْ إِلَى التَّوْحِيدِ. Dahil nagsimula ng mag-shirk ang mga tao, ipinadala ni Allah si Nuh alayhi salam bilang sugo sa kanila, at si Nuh alayhi salam nga ang kauna-unahang sugo. Siyang kauna-unahang sugo. Ang kauna-unahang propeta, si Adan. At sa pagitan ni Nuh at ni Adan, maaaring may mga propeta pa na hindi natin alam o hindi natin kilala. Pero si Nuh alayhi salam ang kauna-unahang sugo. At ang himala ni Nuh alayhi salam, wala nang nabanggit nga, pero doon sa natalakay natin sa Imanu bir Rusul, doon sa mga mu'jizat, ang mu'jiza ni Nuh alayhi salam ay ang hindi siya napipinsala ng kanyang nasyon, kahit galit na galit sa kanya yung kanyang nasyon. Kaya hinamon pa nga niya yung kanyang nasyon, sinabi niya, فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ, gawin ninyo ang gusto ninyong gawin at magkaisa kayo rito, pero hindi nila napinsala si Nuh alayhi salam. Hanggang pangaasar lang sila kay Nuh alayhi salam. Siyempre sa panahon na ito ni Nuh alayhi salam, di ba ginunaw yung mga kababayan niya? At lumipas ang iba pang mga panahon,
At ang sunod na nasugo na nakikilala natin, si Ibrahim alayhis salam. Si Ibrahim alayhis salam, nakapunta siya sa iba't ibang mga nasyon. Halimbawa, nakapunta siya sa Iraq, nakapunta siya sa Egypt, at lahat ng mga lugar na yun ay pawang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, laganap na ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung pa nga kay Nimrod, di ba, tinuturing niya ang kanyang sarili bilang Diyos. Ang mga Pharaoh, yung mga hari ng Egypt, itinuturing din nila ang kanilang mga sarili bilang mga Diyos. Kaya yung shirk, kumbaga, mabilis din itong lumaganap nang sinimulan ito sa panahon ni Nuh alayhis salam. Kaya nga ang shirk, tuwing nang ito ay lumilitaw, ito ay marapat na agad-agad na sinasawata, agad-agad na pinuputol ang mga ugat nito nang sa gayon ay hindi na ito kakalat o lalaganap. Kasi mga tao na wala sa gabay, gagawin na lang nila kung ano yung akala nilang kinatutuwaan nila o natutuwa sila rito. Sukdulang mag-imbento sila ng kung ano-anong mga bagay na paglilibangan nila. Mag-imbento sila ng kung ano-anong kabadingan, mag-imbento sila ng kanta, sayaw, mga pauso sa TikTok o kung saan-saan pa. Ganun ang kuffar. Wala silang gabay na sinusunod, kaya kung ano-ano na lang nilang gagawin. Kaya kapag lilitaw sa mga Muslim ang anumang uri ng paglitaw ng kahit ulo pa lang ng shirk, ay dapat na sinasawata agad ito. Mas mainam kung mapipigilan bago pa lumaganap. Sige, sa panahon naman ni Musa alayhis salam, hadatha endama ittakadu al-ijil. So, sa panahon ni Musa alayhis salam, si Musa alayhis salam, nagkaroon na siya ng isip doon na sa Egypt. Okay? Kasi nag-migrate ang angkan ni Yaqub, ang angkan ng Israel, kasi si Israel, siya mismo si Yaqub alayhis salam. So tumira na sila sa Egypt at nabuhay na si Musa alayhis salam doon sa Egypt. Yung paraon nung panahon na yun, yun nga na naginip siya na merong isa sa angkan ng Israel ang sisira sa kanyang paghahari. At sineryoso ito ni Paraon, kaya nga pinapapatay niya yung mga bata. Pero dahil kumukonti yung alipin nila, ang ginawa nila, alternate nila na pinapatay ang mga bata na bagong silang, depende sa taon. Halimbawa, ngayong taon papatay, sa sunod na taon hindi papatay, sa susunod papatay na naman sila. Ang nangyari kina Harun at Musa alayhis salam, si Harun pinanganak doon sa taon na hindi papatayin yung mga bata at si Musa ay papatayin o pinanganak doon sa taon na papatayin yung mga bagong silang na bata. Kaya nga siya inilagay ng nanay niya sa basket doon sa ilog at sinasabi na sa mga unang araw, may tali yung basket na yon at doon niya nilalagay si Musa alayhis salam pag darating yung mga inspector kung may bata ba doon sa bahay. Kaso minsan nakalimutan niya itali si Musa alayhis salam kaya ito inanod ng ilog. Pero syempre ang mas matibay dito, maaring sinadya din ito ng nanay ni Musa alayhis salam kasi inutusan niya yung kapatid ni Musa alayhis salam na sundan yung basket. Pero either way, kung totoo man yun na may tali at na kalimutan lang itali kaya inanod ng ilog, maaari rin naman pasundan ng nanay ni Musa alayhis salam doon sa kapatid niya, yung basket, sinasadya man niya o hindi sinasadya na anurin ng ilog yung basket. So sa panahon ni Musa alayhis salam, naabutan na niya syempre yung mga Egyptian na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, lalo na doon sa kanilang mga Pharaoh, kanilang mga paraon. At yung mga Egyptian, marami silang mga Diyos, para silang mga Hindu. Kung hindi nasakop ng mga Muslim, kumbaga yung Egypt, kumbaga marami ring mga tagasunod ang relihiyon ng ancient Egypt hanggang sa panahon natin ngayon, katulad ng mga Hindu.
Pero nga, alhamdulillah, yung Egypt ay tuluyan at totally na nasakop ng mga Muslim. Pero yung India, hindi. Kaya laganap pa rin doon yung Hinduism. At syempre, naging din kasi, naging tolerant din yung mga pinunong Muslim doon sa Egypt at doon sa India. Kaya hindi nila, kumbaga, hindi nagkaroon ng total annihilation ng Hinduism. Pero doon sa Egypt, kasi panahon yun ng mga sahaba, nung nasakop nila, hindi naman sila pinilit na mag-Muslim. Kasi nga hanggang ngayon, may mga Kristiyano pa rin na Egyptian. So kusang loob na nag-Muslim yung mga nasa Egypt, siyempre sa baraka ng da'wa ng mga sahaba na hindi nangyari sa India, na kung titingnan natin ngayon, mas malaki ang porsyento ng mga Hindu sa India kaysa sa mga Muslim, samantalang matagal na naghari ang mga Muslim sa India. So doon sa panahon ni Musa alayhis salam, dito rin naman lumitaw ang shirk sa mga mananampalataya. Okay? So doon sa panahon ni Nuh alayhis salam, malinaw kung sino yung mananampalataya, hindi mananampalataya. Pero doon sa panahon ni Musa alayhis salam, yung mga Hudyo mismo, sila ang nag-shirk sa pamagitan ng gintong baka na kanilang ginawa at sinamba. Na yung gintong baka na yon, yun ay gawa sa mga ginto na nakuha nila, dala-dala nila mula sa Egypt. Kasi marami sa mga Hudyo doon sa Egypt, nung inalipin sila ng mga Egyptian, nagtrabaho sila bilang mga alipin o bilang mga katulong ng mga Egyptian. So nung tumakas sila, dala-dala nila yung mga ginto na alahas ng mga Egyptian. So magnanakaw talaga yung mga Hudyo. Panahon pa lang ni Musa alayhis salam. So yun yung ginawa nilang baka sa tulong ni As-Samiri, at yun yung sinamba nila nang umalis si Musa alayhis salam para tanggapin mula kay Allah ang Torah, pero sila ay nag-shirk. At syempre, pagkatapos ni Musa alayhis salam, dumating yung iba't iba pang mga shirk. At actually, marami pang binibintang sa mga propeta. Actually, mapabalikan natin yan kapag tinalakay natin. Hindi, natalakay na pala natin, di ba? Yung ibinibintang ng mga tao kay Sulaiman alayhis salam, kay Dawud alayhis salam, walang katotohanan ang mga yon. Ang malinaw na grupo ng mga mananampalataya, unang grupo ng mga mananampalataya na nag-shirk talaga ay dito na kay Musa alayhis salam. So fast forward, ito na, ang shirk sa mga Kristiyano. So hindi na nabanggit dito yung binibintang tungkol kay Sulaiman, kay Dawud, at iba pang mga propeta. Actually, hindi na rin nabanggit dito yung yung Babylonian captivity, na doon natuto yung mga Hudyo ng Salamanca. Kasi nagsimula na talaga yung kanilang shirk sa panahon ni Musa alayhis salam. So dito sa panahon ni Isa alayhis salam, sa umma ni Isa alayhis salam, hadathat ba'da raf'i Isa alayhis salam ila samai, faja'a Bulus. Nangyari daw ito ng kinuha na ni Allah si Isa alayhis salam, at si Pablo ay dumating. Alladhi kana yudhirul imanu bil masih makran wa khada'an fa'adkala fi dinin nasara at tathlith wa ibadat as-salib wa kathiram min al-wathaniyat. So si Pablo, siya raw ay nag-angkin na siya ay naniniwala kay Isa alayhis salam. Pero ang totoo niyan, bago pa man siya nag-angkin na siya ay naniniwala raw kay Hesukristo, siya ay Hudyo talaga. At Hudyo siya na kabilang doon sa mga pinakamalulupit na mga Hudyo na pumatay sa mga Kristiyano doon sa Palestine, sa Jerusalem. At ang naubos na niya, yung mga Muslim, yung mga tunay na sumusunod kay Isa alayhis salam, patungo na siya ng Damascus para patayin naman yung mga tao doon. Pero nga doon sa Damascus, kaya nga doon sa kwento ni Pablo, meron tinatawag na road to Damascus. Doon daw siya nagkaroon ng vision na kinausap daw siya ni Hesukristo.
Tinanong siya ni Jesucristo, bakit mo ko inuusig? At mula noon, naging Kristiyano na si Pablo at nangaral sa iba't ibang lugar. Actually, yung mga libro sa New Testament, diba, Romans, Thessalonians, Corinthians, lahat yun ay sulat ni Pablo sa iba't ibang mga lugar na nangangaral ng Kristyanismo. Pero syempre, yung pinangangaral niya, hindi na yung tunay na turo ni Jesus. Sabi nga rito, nagpanggap lang siya na naniniwala kay Jesus bilang pakana upang iligaw nga ang mga tao na doon sa version ng Kristyanismo na pinangangaral niya ay itinuro niya yung Trinity, yung pagsamba sa krus, at iba't iba pang mga paganistiko na ritual. Actually, si Pablo, namatay siya sa Roma. Sa Roma na siya, namatay at doon na siya inilibing. Ang pumatay sa kanya mga Romano. Kasi hindi pa naman state religion ng Roman Empire ang Christianity nung panahon na yon. Pero kalaunan, nung dumating na si Constantino, naging state religion na ng Roman Empire, ang Roman Catholicism. Kaya nga Roman Catholicism yung tawag doon, Roman Catholic Church. Kasi mga Romano naman talaga nagtatag dito, hindi si Jesus. At napakalayo, actually, ng Roman Catholic Church, ng doktrina at mga gawaing pagsamba ng Roman Catholic Church doon sa Eastern Orthodox Church na mga Kristiyano, pero kumbaga hindi sila na-impluwensyahan nung Roman Catholicism. Kaya nga isa sa mga naging doon, malalaking issue, yung iconoclastic controversy, kasi marami sa mga Eastern Orthodox, wala naman silang rebulto. Pero yung mga Roman Catholic, marami silang mga rebulto. At actually, may mga sekta ng Kristiyano ngayon, hanggang sa panahon natin ngayon, na talaga, kumbaga, hiwalay talaga sila sa mainstream na Christianity, yung Catholicism. Halimbawa, yung Coptic Church sa North Africa, yung yung Aramaic Church doon sa Palestine, at yung mga Orthodox, Eastern Orthodox churches doon sa Palestine din. Kasama nga yung simbahan nila na binomba doon sa Gaza. Binomba ng mga Hudyo. At meron pa nga mga sekta nila na actually nagsusujud. Nagsusujud kapag sila ay sasamba na katulad ng mga Muslim. Hindi sila kumakanta o sumasayaw habang sumasamba. Sila ay nagsusujud. So itong version ng Christianity ngayon, yung tinatawag nga na collectively as Western Christianity, kasama na yung, siyempre yung Roman Catholic Church, pati yung mga Protestant churches, yung mga Anglican. Yung Anglican actually, Catholic din yun sa paniniwala. Kumbaga, humiwalay ang Britanya sa Roma at nagtayo sila ng sarili nilang simbahan. Kasing hari nila, si Henry VIII, ayaw payagan ng Santo Papa na mag-divorce. Kaya gumawa siya ng sarili niyang simbahan, yung Anglican Church, pare-pareho ng doktrina ng Roman Catholic Church, pero pwede mag-asawa yung pari at pwede sa kanila yung divorce. Kaya nga dito, may Anglican Church dito, actually yung ESGA, Anglican. Yung pari nila pwedeng mag-asawa. At meron sa kanilang divorce. Basta, pero yung kabuuan ng kanilang doktrina, ganun din. Parang Roman Catholic Church din. Yung Aglipay, naman yun? Parang Philippine version ng Anglican. Ganun din. Nag-aasawa yung pari, merong divorce, pero ang doktrina, parehong-pareho lang din ng Roman Catholic Church. Si panghuli na natukoy dito sa kasaysayan ng shirk, ang paglitaw na ng shirk sa mga Muslim. So, merong shirk na nangyayari sa ibang mga Muslim. Hindi porke nagpapakilalang Muslim, may Muslim nga talaga. Unang paglitaw dito, siyempre, yung paglitaw ng mga Shia at ng mga Sufi. Pero bago pa yan, siyempre dumating din yung shirk na inabutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga Arabo.
yung pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan, mga rebulto, na ang iba nga rito ay matatagpuan sa paligid ng Kaaba. At 360 na rebulto ang matatagpuan sa Kaaba nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago pa man nila ito dinalisay mula sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. At sino yung nagdala ng rebulto? Si Amr bin Luhay al-Khuzai. So sinasabi, nangyari ito mga 200 CE. Nangyari na dala-dala ni Amr bin Luhay al-Khuzai mula sa Syria yung rebulto at dinala niya doon sa Kaaba. Hadatha ala yadi Amr bin Luhay al-Khuzai alladhi gayyara dina Ibrahim alayhis salam. So binago niyang relihiyon ni Ibrahim alayhis salam. Wa jalabal asnami fi ardil Hijaz wa amara bi ibadatiha. So dinala niya yung mga rebulto doon at tinuruan ng mga tao na sumamba sa mga rebulto na dala niya. At syempre mga tao na inggit, gumawa na rin sila ng sarili nilang mga rebulto. Nagkaroon sila ng kanya-kanyang mga patron, katulad ng Taif, katulad ng Madina, na meron silang iba't ibang mga patron na sinasamba. So ngayon, sa panahon nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadathat ala yadi Shia al-Fatimiyin ba'dal mi'ah ar-rabi'ah. So 400 years pagkatapos ng Hijrah, mga year 1000, so lumaganap ang kapangyarihan ng mga Shia at yung mga Fatimiyun na tinatawag, sila'y nakasakop sa North Africa. Doon sila lumaganap. So hindi talaga Muslim ang mga Shia kasi patuloy sila na gumagawa ng pakana laban sa mga Muslim. So dito, hinama Banul Mashahid al-Kubur, so pinasimunuan nila yung pagtatayo ng mga templo sa ibabaw ng mga libingan. Kaya nga ngayon, maraming sumisikat sa Facebook ng mga mangangaral na Sufi o kahit Shia. At minsan hindi alam ng mga Muslim na Sufi o Shia pala yung kanilang pinapakinggan. Kasi hindi naman magsasabi ng hayagan yung iba sa kanila na Sufi nga sila at Shia. Pero mapapansin niyo yan sa mga pinupost nila. Kapag nakita kayo ng mga nagpo-post tungkol sa mga libingan, masyado nilang pinahalagahan yung mga libingan. Merong isang sikat ngayon Sufi yun Meron siyang parang pa-contest. Meron siyang pinost na picture ng libingan, hulaan daw kung sino yung nakalibing doon. Pakialam natin doon kung sino yung nakalibing doon. Wala nang saysay yun. Makilala man natin kung sino yung nakalibing doon o hindi, wala nang saysay. Kasi kung merong ganong saysay ang mga libingan, liban pa sa alalahanin ng kamatayan, di sana'y sinabatas yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero yung mga Sufi, yung pinahalagahan nila yung mga libingan kasi doon sila nagdadasal. Humihingi sila ng biyaya mula doon sa mga nakalibing na mabubuting tao, katulad nung nangyari doon sa nasyon ni Nuh alaihi salam. Okay? O nagdadasal sila doon sa tao na yun para dalhin yung kanilang mga dasal kay Allah kasi mas malapit daw yung tao na yun na matuwid na namatay kay Allah. O kaya mag-aalay sila ng kataying hayop doon sa mga libingan. Tapos ngayon, marami dito sa Pilipinas, mga philanthropist, mga Turkish. May kita niyo yung mga yun, usually kapag Eid, namimigay ng baka. Kumbaga, napaka-generous. Pero may kita mo yung kanilang mga kanilang ligaw na mga paniniwala. Halimbawa yung grupo, yung Resali Inur, gumagawa sila ng pagsamba sa paligid ng mga libingan ng matutuwid na mga tao. So yun ay mga Sufi rin. Kaya kapag may tao kayo makikitang ganun na yung kakaiba yung kanilang paniniwala, magpakalayo-layo na kayo. Kahit mga tao na hindi nyo man nakitaan na nagtuturo ng pagsamba sa libingan, pero kung may makita kayo Muslim, nagsiselebrate ng birthday, o nakiki-Valentine's, nakikipasko, magpakalayo-layo na kayo. Kasi hindi yun magiging mabuting impluensya sa inyo. Kasi akida lahat yun. Yung pag-celebrate ng Pasko, New Year, Valentine's, birthday, lahat yun ay may kinalaman sa akida. Hindi pwedeng sasabihin ng tao
na nakikisama lang siya, kaya niya ginagawa yung mga yun. So yung kabilang doon sa mga ginagawa nga nila, ng mga Shia, lalong-lalo na, wa ahdathu bid'atul maulid fil Islam. Ang mga Shia ang nag-imbento ng pag-celebrate ng birthday ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walgulo fis salihin, at yung mga pagmamalabis sa mga mabubuting tao. So kasama nila yung mga Sufi sa mga nagpasimula nito. Wakadalika hadatha and the duhurin nusuf al-munharifa and the duhurit tasawuf al-munharifa al-mutamathil bilgulo fil masyaikh wa ashabut turuq. So nga, lumabas na rin ng mga Sufi. Nang marami sa mga Sufi ang pinanggalingan ng doktrina nila sa India at kahit sa bandang bandang Northern Asia. Maraming mga sekta ng mga Sufi doon. Kaya marami kang makikitang mga ginagawa nila doon na kakaiba. Kasi ang nangyari, nang dumating doon ng Islam, in-incorporate ng mga tao yung mga luma nilang paniniwala sa bago nilang relihiyon, ang Islam. Kumbaga nagkaroon ng indigenization, and nabubulol ako, indigenization, o basta ganun, ginawa nilang indigenous. Ginawa nilang indigenous ang Islam. Kumbaga, ginawa nila itong localized na version. Ginawa nilang eclectic, ginawa nilang sama-sama. Halimbawa dito sa Islam, sa Pilipinas, nang dumating ang Islam sa Pilipinas, yung mga Maranao, Maguindanao, Tausug, hinalo na nila yung kanilang mga lumang paniniwala na may bahid ng Hinduism sa Islam. Kaya ngayon, merong mga paniniwala yung mga Muslim sa Mindanao na mali, pero yun nga, nakagawian nila kaya mahirap na tatanggalin. Halimbawa yung mga iba't iba nilang selebrasyon o yung pagtangkilik nila sa music na hindi lang music, pati sayaw. Lahat ng yun ay ipawang influence ng Hindu, ng Hinduism. Actually yung singkil ay actually isang sayaw sa adaptation ng mga Maranao ng Ramayana, yung epic ng mga Hindu, ng India. Alam niyo yun, napag-aralan niyo na yun, Ramayana. Ano ba tinuturo ngayon? Ba't parang ang dami ng tinuturo noon, wala na ngayon? Ha? Hindi paano modern? TikTok na yung tinuturo. Nagtataka nga ako ngayon Hindi nila kilala si Jose Rizal. Tapos yung maraming mga bagay sa history, hindi alam ng mga tao ngayon. Kahit si Namonay, tinatanong ko hindi nila alam yung maraming bagay, di raw tinuturo yun. Samantala elementary pa lang noon, tinuturo na. So marami na nga talagang nagbago. So yung yung kanilang singkil, yung sinasayaw na ng mga babae. Parang tinikling, pero yung yung kawayan, 4. Yung tinikling, 2, di ba? Yung singkil, 4 yun. Local adaptation yun ng Ramayana. At nang dumating din yung Islam, hindi nila iniwan yun. Nanatili yun hanggang sa ngayon. So, ito yung maikling kasaysayan ng shirk. Kaya napakahalaga na ang shirk ay lalabanan ng Muslim sa lahat ng uri ng paglitaw nito. Lilitaw man ito sa kuffar o lilitaw man ito sa mga Muslim. Siyempre, lalabanan natin ito unang-una sa pamagitan ng da'wah, inshallah, at paano tayo makakapag-da'wah kung hindi naman tayo nag-aaral. So, tutuloy natin ito inshallah next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.